Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ni Jelly Tindoy, isang retired general ito. Sabi lang niya, a perspective of the current Philippine economy. Isinare niya ang post ng G.F. Wong. British think tank pours cold water on Philippines. Binuhusan ng malamig na tubig dahil sa ekonomiya. A recent report in Capital Economics Asia Economic Outlook, here and after report, referred as the report, predicts that the Philippines gross domestic product growth this year will be 3%. Baba. Kasi noong 2025, 4% ang ating GDP or economic growth. So for this year, 3% na lang. The Manila Bulletin reported on the 29th that if this forecast comes true, it will be the lowest level of economic growth in the country since the pandemic. This forecast is lower than the Philippine government's revised 2026 GDP growth target this month. Earlier this month, Philippine Secretary of Economy Planning and Development stated in an interview with local media, we strive for economic growth of at least 3.5%. Kaya lang ang British think tank sabi 3% lang. Nireview ko nung pandemic, siyempre walang makapagtrabaho eh. Noong 2020, negative 9.5%. And that is expected dahil pandemic. Kaya lang noong 2021, pandemic pa rin, kaya lang medyo nakakagalaw ng tao, 2021. Meron tayong 5.7% na GDP. Wala, tingnan ko. Yan, tama. Negative 9.5, 2020. Nakabawi tayo kaagad 5.7% 2021. And in 2022, pag-alis ni Tatay Digong, meron tayong 7.6% GDP. Nag-take over ang Marcos administration, pababa na hanggang ngayon, pababa. Hindi na nila nalampasan o hindi niya napantayan ang 7.6 economic growth panahon ni Tatay Digong. Pandemic pa yun Nagre-recover from pandemic. Sa kanya, dapat sana pataas na ng pataas dahil recovered na. Wala. Pero mo yan, from 7.6, after 3 years, 4% na lang ang economic growth. So, kung totoo ito, 3% na, it's the lowest. Yes, the highest decline in GDP growth. Si Pangulong Aquino, noong panahon niya, 7.1% ang minana niya from Gloria Macapagal Arroyo. Nung umalis siya sa presidency, bumaba lang ng 1%, 6.1. Okay pa rin yun. So, pagdating na ni Tatay Digong, napataas niya hanggang naging 7.6, except nung pandemic. So, ano ngayon ang may pagmamalaki ng administrasyong ito? Pinagmamalaki nila ngayon yung data sa World Bank na upper middle income category na daw ang Pilipinas. Yumaman na daw tayo. Yes, siguro. Yumaman kasi nga yung mga mayayaman, tuloy-tuloy ang pagyaman. Kailang ang mga pobre, nandyan pa rin, pobre pa rin. Napakataas ang disparity ng wealth sa Pilipinas. May mga mayaman, sobrang yaman, may mga pobre, sobrang pobre. Kaya yung ipinagmamalaki ng Marcos Jr. administration na nakaabot tayo sa upper middle income class na country,
hindi hindi yon dama ng ordinaryong mamamayan. Yung mga nakatanggap lang ng maleta, yun, paldo-paldo yun. Sino pa? Yung nasa poder. Of course, in fairness, sa mga negosyante, maraming mga negosyante na nagsusumikap ba? Yung yaman nila, pinaghirapan. Yan, kaya yumayaman. Ang problema, ang iba dyan, yumayaman, paldo-paldo dahil sa maleta. So, ano ngayon? Ang legacy iiwanan ng administrasyong ito. Kung meron ma'am, very sure is yung pinakatalamak na korupsyon na nangyari sa kasaysayan ng bansa na ipinagmamalaki pa ng Pangulo ngayon na kung hindi dahil sa kanya, hindi daw na-expose ang mga korupsyon na yan. Kaya magpasalamat daw ang taong bayan sa Pangulo dahil siya ang whistleblower. Pasalamat sa inyong mga mata. Huwag nyo kaming lukuhin. Yung mahiya naman kayo, dramatics lang yun, theatrics or sarsuela. Dahil pagkatapos ng mahiya naman kayo na sona, anong nangyari? Sino yung napakulong nyo ng mga big fish? Sige nga, pangalanan nyo nga. Matatawag nyo bang big fish si ex-Senator Revilla? Matatawag bang big fish si Jinggoy? Big fish sa inyong mga mata. So, tama si BP Sara. Nung binanggit niya nga, God save the Philippines. Talagang delikado nga tayo. Kaya, sana, may milagro pang mangyari itong remaining 2 years. Kung kaya kung tutuhanin ba, pwede pa naman. Aangat pang aking ekonomiya, lalo na itong 2027 budget, 7.2 trillion. That's a big amount of money. Kung ibuhos nila lahat yan, walang mailagay sa maleta, walang flood control anomaly, walang mga corruption, may pag-asa pa makakabangon ang ating bansa. But I doubt it. Sayang na sayang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Anak ko diri sa balay ni Roslyn Tumluan. So taga Masimag, Purok 3, Tagbak, Talakag, Bukidnon. So muna ni siya ang itsura sa iyang atop nga mga buslot na kaayo. So muna ni siya ang natagaan namo og gero nga napulo ka buok nga digis. Sumpay lang daw ni ilang atop. So mag-atop na ni sila karon sa gitabang sa ilaha nga yero. So mauna ni ang yero nga gitabang. O karon managid sa pag-atop ang ginatabang nga yeros makita gid nato nga nakaatop na gid si. Salamat sa Ginoo nga napulihan ako nga atop 30 na katuig. Ay no. Oo, 30 na to katuig ante. Oo. So unsa ri ante ang inyong trabaho lang? Musura. Muso kung walay mamusuhan, Kaon ra taw kamuti. kamote. Na gani nga
pagtabang sa amo, hinaot unta nga magpadayon ng tabang sa amo. Oo, salamat kayo, ante. Salamat kaayo sa sin. Mm. Kakaayo akong atop. Dili na may maulanan. Ano. Salamat kaayo.